eto mga bossing, yung kanyang statement. O nakikita nyo ba? Malinaw ba? O ayan yung kanyang statement patungkol doon sa pag-approve ng Senate na i-zero yung confidential funds. Hindi ibigay yung 500 million ng OVP at hindi rin ibigay yung 125 million ng Department of Education. Simple lang. Hindi na kailangan ni Inday Sara ng mga kasamahan na magsasalita para sa kanya. Hindi niya na kailangan yung katulad nung ginawa pa ni yung ginawa ni Edsel Lagman na sino ba to? So alam nyo ba, bawat session kung magkano ang ginagastos ng Kongreso, kung ilang milyon ang ginagastos ng Kongreso bawat session, ilang sessions meron sa isang taon, tila mo 100 plus na sessions. 100 plus na sessions at according, tingnan ninyo yung post ni Jay Sonza. O 365 million daw yata yung ginagastos nila sa buong session sa isang taon. So dyan nila inaaksaya yung mga buwis na kinukuha nila sa atin. Nagkandakuba na tayo sa kakabayad ng hayop na buwis na yan. Tapos sila, putya, ang sasarap ng mga buhay. Yung mga nagre-represent sa atin, tinan mo House of Representatives. Sila po ang nagre-represent sa tao. Hindi ba kung nire-represent mo yung tao, dapat kung ano yung buhay ng tao, ganun din ang buhay mo? Hindi Nagre-represent kayo sa tao, pero ang buhay nyo, ang rarangya. Tingnan nyo kapag may SONA. Pucha, ang kakapal ng mga diamante at ng mga ginto nila. O tingnan ninyo, pagka dumaan sa EDSA ang mga hayop na yan. Mga 8 yung plaka. Pucha, ang traffic, ikaw na taxpayer, kanina mga bossing, pauwi ako. Nadaan ako ng EDSA. Tapos nakahinto sa EDSA, pucha. Sabi ko, ang traffic na sa EDSA, pinahinto pa naman itong mga traffic enforcer, mga hayop na mga escort na ito. So pinahinto lahat ng sasakyan. Tapos may nakahambalang na motor na ganyan, tapos may naka-hazard na patrol car ng pulis. Sabi ko, sino kaya itong dadaan na to? Pucha, ito na, dumaan na ngayon. Pero ang dumaan is number 1. Sabi ko, kaya naman pala tayo nakahinto lahat kasi number 1. Number 1 is yung presidente ng Pilipinas. Sabi ko, okay lang. Okay lang, presidente naman pala yan. Sige na. O kaya lang, matagal na silang nakadaan yung presidente. Ewan ko kung si presidente talaga yun. O baka yung mga kaibigan lang nung anak niya, hindi ko alam. Kasi ang sasakyan ni presidente, Maybach na Mercedes-Benz o kaya yung Bentley Yun ang alam kong sasakyan ng presidente, pero kanina yung sasakyan is BMW Sabi ko baka anak lang to. Hindi naman importante yung anak, hayop niya. Baka kaibigan lang nung anak, pinahatid lang. So ngayon, ang tagal na nilang nakadaan, hindi pa kami umaandar, sumigaw na ako. Sabi ko, oy, yung taxpayers naman, baka pwede yung taxpayers naman yung makadaan. Nakadaan na yung mga pasweldo ng mga taxpayers. Baka pwede yung taxpayers naman. Napatingin sa akin yung mga pulis. Tapos sa kanila pinadiretso, sabi na si Boss Dada to, loko-loko to eh. Sabi ko taxpayers naman, baka naman. So ganoon mga bossing ang sitwasyon. Tayong mga supposedly nire-represent ng House of Representatives, di ba dapat kung nire-represent mo mahirap mo, dapat medyo payak ka din mamuhay. Kung nire-represent mo mga guro, dapat yung mga programa mo para sa guro. Kung ang nire-representa mo mga mangingisda, di ba dapat lahat ng programa mo para sa mangingisda. Pero anak ng toklay, hindi ganoon na nangyayari mga bossing. Kaya ayun ang nangyari. Ayan na, ganyan ang sitwasyon natin. Ang rarangya ng buhay nila, session, milyon ang ginagastos nila. Naka-aircon sila maghapon. May mga utusan sila. Sa totoo lang, nire-represent tayo ng House of Representatives. Tanungin nyo yung mga sarili ninyo, iniisip kaya ako ng mga yan sa isang araw man lang? Meron kayang isang araw na itong congressman na to inisip niya yung mga constituents niya?
Dumating kaya sa, kasi parang feeling ko naiisip lang nila kayo kapag kampanyahan tsaka botohan eh. Tuwing botohan lang nila kayo naiisip. Pero kapag nanalo na sila, ayan na. Kung umasta sila, akala mo mga hari. Kaya ito ang sagot ni Inday Sara. The Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs, activities, and projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Nonetheless, we will no longer pursue the confidential funds. Why? Why? Because the issue is divisive. And as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Ganyan, simple yung sagot. Sabi niya, kami, nag-propose lang kami ng budget. Katulad ng sinabi ko noon, kung ibibigay nyo, go. Kung hindi, okay lang. Ganun talaga buhay eh. Kaya nga kayo nandiyan dyan eh. Ngayon, hindi ko na siya hahabulin. Bakit? Hindi ko na siya hahabulin kasi napansin ko na itong confidential funds na ito ay isa sa mga reason kung bakit nagkakagulo ngayon sa Pilipinas. Itong confidential funds na ito ang isa sa mga rason kung bakit binabatikos ako. Itong confidential funds na to, yung ginamit nila para magmukhang kurakot ang mga Duterte. Alam nyo naman, pag sinaling nyo mga Duterte, talagang lalaban yung mga supporters niyan. So kung ipipilit ko pa yung gusto ko at mag-iinarti ako katulad ni Romualdez, baka lalo lang gumulo. Mantakin mo, nagsimula lang po yung usap-usapan sa confidential funds. Si Browner nagsasalita na mukhang magkakakuditan na sa Pilipinas. Nagsimula lang yung usap-usapan sa confidential funds ko. Yung tatay ko, ayun, nabuhay. Ayan, gikan sa masa. Maya't maya, ibinuburaot sila. Ngayon, ang problema, gusto kong magtrabaho, kaya lang, hindi ako makapagtrabaho dahil ang dami niyong hinihingi sa akin. Ang dami niyong nire-request sa akin. Ibinigay ko naman na yung mga listahan hinihingi nyo pa rin. So ngayon, naaantala yung trabaho niya bilang mga ina ng mga estudyante dahil siya ay Department of Education Secretary dahil sa pumumulitika. Ibig sabihin, dahil sa confidential funds na yan, nauso ulit yung pamumulitika at dahil sa confidential funds na yan, lumabas ang totoong kulay. Lumabas ang totoong kulay ng mga politiko at dahil sa confidential funds na yan, bumaba ang aming rating at dahil sa confidential funds na yan, nabuwag at nabubuwag at mukhang nabubuwag na ang unity. Di ba? Napakasimple lang ng kanyang statement at yun nga ang sinabi niya kasi bilang isang matalinong tao, bakit ka makikipag-away sa mga bobo? Di mas maganda kung gusto nyo kayo magaling, di kayo na. Ngayon, tumalima ako sa inyong gusto. Hindi ba? Tumalima ako sa inyong gusto. Ayaw nyo ng confidential fund sa akin? Okay, go. Ngayon, ang hinihingi ng taong bayan ay yung mga reports ninyo. Yung inyong mga gastusin. Kaya ba today? Kaya ba this year? Ipakita yung gastos nyo kahit this year lang. Wag na nating tingnan yung 2022, 2021. Wag na, tingnan na lang natin yung 2023. Ilabas nyo lang yung 2023. Tapos patunayan nyo sa mga mamamayan na talagang kayo ay house of integrity. Na kayo ay may integridad, na kayo ay ethical, na kayo ay mga santo pala dyan. Kasi balita ko, pagbaba ni Jesucristo, dyan daw sa Congress unang pupunta at yung mga mababait, yan daw yung mga gagawing bagong mga santo.
O, ayan yung kanyang statement. Tingnan ninyo, hindi niya nakuha yung gusto niya. Sinong apektado? Siya ba? Hindi. Ang apektado, Pilipinas. Bakit? Saan ba niya sana gagamitin yan? Para sa mga terorista, sa mga komunista, sa mga sa mga kriminal. Oh, kasi yung mga kabataan natin nire-recruit ng mga hayop na mga komunista na to. O yung mga kabataan natin binibentahan ng mga bawal na gamot. Yung mga kabataan natin exposed sa sexualidad. Kaya ang agang nagsisipagbuntisan. So kailangan sana yung mga kapirahan na yan para sana mas maproteksyonan at mas mapagtibay yung mga kabataan natin na maging safe. Safe from any harm. Hindi lang po yung tungkol sa insurhensya, hindi lang po yung tungkol sa ganito sa ganyan, but as a whole, maprotektahan yung ating mga kabataan sa lahat ng masasamang gawi. O, ayan ha. O, hindi niya nakuha yung gusto niya. Nakita niyo ba siya nagprimadona? Nakita niyo ba siya na humingi ng tulong sa mga kakampi niya? Tingnan mo, kusa. Hindi niya na kailangan ng resolution para lang suportahan siya. Tingnan mo, kusa ang mga tao, ang mga Pilipino, kusang sumusuporta sa kanya. Si Amy Marcos, kusang sumuporta sa kanya kahit hindi niya hinihingi.